Sinabon Update. Binanatan umano ng sandamakmak na mura si MMDA. General Manager Nicholas Torre III na Daryl Yap. Ang ugat ng issue, pareho silang anak ng guro, pero magkaiba ang kanilang paninindigan. Ang isa ay kumampi kay Madam Claire, habang ang isa naman ay bumatikos kay Ate Claire. Dito na nagsimula ang palitan ng kanilang mga pahayag at post sa social media. At para malaman natin ang reaksyon sa naging sagutan ni Daryl Yap at Torre, narito ang video reaction ni Badong Aratiles. Panoorin natin. Hanggang ngayon po ay nagsasagutan po itong si Torre. Sabi, naging interesado tayo kasi malulutong na mga magmura to si Daryl Yap. Ito po ang pinagmulan ng kanilang mga sagutan, no? Okay. Ito po ay kasunod ng pamamaril sa paaralan sa Zamboanga City. Nagpahayag po si Atty. Claire Castro na may ibang guro na tila nagtuturo sa estudyante na maging walang modo. So bilang ang mga magulang naman ni Daryl Yap ay pareho pong retired school teachers, ito po ang tinuran nito ni Daryl Yap. Minasama niya ito at nagpost siya sa Facebook at hayagang minura si Castro. Ang tatay at nanay ko ay parehas retired school teacher, kaya naman PI mo, Claire Castro. Yan po. At dahil po dyan sa post na yan na pagmumura ni Daryl Yap, binanata naman po siya ni General Torre. No? Sabi po ni Torre, pinatulan po niya yung post ni Daryl Yap at sinabi ni Daryl Yap, ay ni Torre kay Daryl Yap, kaya Daryl, bago ang PI mo, comprehension muna kung talagang ipinagmamalaki nating guro ang ating mga magulang, mas magandang ipakita nating natuto tayo sa kanila. Basahin, intindihin, tsaka humusga. So yung sinasabi po ni Torre, hindi naman lahat ng teacher ang sinasabi, kundi iilang guro. Diyan po nagalit, nagwala lalo si Daryl Yap. No? Tama po yun kasi alam niyo po kahit iilan lang yun, hindi po kinakailangang ikaw mismo, no? Yung teacher mismo sabihan. O, di ba? Ibig sabihin, binabanatan po ni Claire Castro yung mga teacher. O, bilang anak, talaga namang masakit po sa mga teacher yan sinabi ni Castro. Tapos sasabihin niya na out of context. Ikaw ang out of context talaga. Bakit mo isisingit yung modo ng mga teacher? Diyan sa barilan sa wala naman. Sabi nga ni Atty. Panelo, masyado ka kasing madaldal Aling Clara. Nauuna yung daldal mo eh. Ako naman, ang pananaw ko dyan kay Claire, una lagi sisi. Kasi ganyan talaga pag Okay. Tapos, sumagot na naman si Daryl Yap. Ito po ang sagot ni Daryl Yap. Anong comprehension? TI nyo together. At matapos nating mapanood ang kanyang reaksyon, malinaw na mainit pa rin ang usaping ito. Abangan natin kung magkakaroon pa ng kasunod na pahayag mula sa magkabilang panig. Impeachment Update. Sa ibang balita naman, mga ka-JM Drake, tungkol naman ito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Mainit pa rin ang usapin tungkol sa mga argumento ng magkabilang panig. May mga pananaw na hindi naging sapat ang ilang isyung inihain laban kay VP Sara. Kabilang dito ang usapin tungkol sa death threat at confidential funds. Ayon naman sa pananaw ni Don Mar TV, impeachment na lamang umano ang natitirang pangunahing laban ng prosecution. Itong impeachment na ito kay Vice President Inday Sara Duterte, ito na lang talaga ang tanging baraha ng Administrasyong Marcos. Oh, totoo.
Ito na lang talaga ang tanging baraha nila. Ito na lang talaga ang tanging chances nila na sa 2028 sila pa rin ang hahawak sa Pilipinas. At kung sila pa rin ang hahawak sa Pilipinas, wala tayong magagawa niyan. Pero tayo sa taong bayan, it will be a disgrace. Disgrasya tayong lahat niyan. At abangan din natin mga ka-JM Drake kung sino-sino nga ba ang posibleng tumakbo sa 2028 presidential elections. Sino ang magiging kandidato ng bawat kampo? At sino kaya ang makakakuha ng suporta ng mga Pilipino? Dahil habang papalapit ang 2028, unti-unti nang umiinit ang labanan sa politika. Kaya mga ka-JM Drake, abangan natin ang mga susunod na kaganapan. Kung nagustuhan ninyo ang ating update, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Ako po si JM Drake TV. Maraming salamat sa inyong panonood.